sources ninyo na lifetime? Ate, Bocha, pinakita ni Kibuloy. Pinakita ni Ontiveros si ate. Ayaw ko nanonood ng mga babae sa TikTok eh. Kasi minsan, yung bibig nila, nandito na sila nakaharap, may bibig pa rin sa pisngi. Ibig sabihin, yung bibig nila hindi totoo. Ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na mag-testify. Meron ng isa dito nagsabi. Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid nating yun na hindi naman kumagat. Pero yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami galing sa aming mga puputlang ahas na may nabayaran daw na 5. Ahas din? Pucha, chismosa din pala tong babaeng to. Pati ahas, binubulungan na rin to. Allergic pa naman tayo dyan sa may mga ahas-ahas na yan. Alam ko na sinong vlogger pinapanood ni ate. Dahil yan ang vlogger na pinapanood mo, fake news yan. 100,000 sa inyo. Well. Tas ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Asaan kaya? Ayun na nga ba ang sinasabi? Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. Ayan sabi, mag-recant ka na lang. Pasailoan na lang si Pastor og ang ministry. Igaan ka ni Pastor og kwarta, pila imo gisto. Kondo og travel abroad, bawi. Hindi, ganito, Risa Ontiveros. Yung nagpadala nung text na yan, kung sino man yan, imbitahan mo dyan. Imbitahan mo sa Senado, tapos sabi mo, totoo ito, ba't minessage mo to? Kasi kahit sinong burner phone, pwede mag-message ng ganyan eh. Gets mo? Ma'am Risa Ontiveros, hindi po ito ebidensya. Katulad nun, yung kanina, nagsasalita siya, sabi niya, binayaran kayo, bla bla bla. Di ba yun? At least yun, alam mo na tao yung nagsasalita. Ito, paano ba naman kung halimbawa man binayaran niyo yung tao na magtetestigo against pastor? Paano ba naman nagawin nyo rin to? Napakadali niyan. Text lang yan eh. Kahit sino pwedeng gawin yan eh. Bumili ko ng SIM card, i-text ko yung number, sirain ko yung SIM card, okay na eh. Diba? Masabi mo lang eh, na tinetext sila yung mga testigo mo at binabayaran eh. Hindi ba? Tsaka, bakit text? Ako ba bobo ko? Mag-aalok ako ng offer text? Siyempre tatawagan ko yan. Hello? Si ano to? Huwag ka naman gano'n. Huwag ka naman gano'n kasi ano na bahala. Diba? Di sana gano'n. Tawag. O kaya pupuntahan yan. Kakausapin personal. Pero magte-text na ganyan, hindi nag-iwan ka ebidensya, tanga mo naman kriminal. Madam Risa, ganito kayo kababaw? O kailangan yung nag-text niyan, padala nyo dyan. Diba? Ako po yung nag-text niyan. Ikaw ba? Number mo ba to? Opo. Ano to? Bakit ka nag-text ng ganito? Yan po utos sa akin ni Pastor eh. Nasa yung ebidensya mo na yung utos sa akin ni Pastor? Ito po, ito yung video, inutusan niya ako. Diba? So nakasulat po dyan, mag-recant ka na lang, pasayloan na lang si Pastor og ang ministry. Tagaan ka ni Pastor og kwarta pila imo gusto. Kondo og travel abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang Ontiveros na. Diba? Sobrang basic. Wala ngang presyong binigay eh. Travel daw abroad.
o kwarta unsa man imong gibuhat. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So, suhol, pananakot at pangaras po ang minemerienda. Risa, bakit nagdududa sila? Kasi ginawa nyo na yan nun. Remember, nung kay PRD, yung meron kayong mga testigo na putya parang kinidnap nyo. Natatandaan nyo yung kaso na yun dati? May ginawa na kasi kayong ganun, Risa, kaya yung tao medyo nagdududa na sa inyo. But anyways, committee mo yan, bida ka dyan. So, ayun, naniniwala ba kayo doon sa text na nakita nyo? Maniniwala kami, Tiberos, kung yung nag-text na yan, mapatawag mo sa Senado at mapaamin mo na, opo, text ko yan. Yan pong cellphone number na yan ay cellphone number ko na po na i-register ko na sa SIM card registration at 15 years ko na pong SIM card yan. Kahit sinong tulonggis pwedeng magano yan. Oh, at ito naman mga bossing, si Madam Risa medyo nagpapaawa kasi marami-rami ang galit sa kanya, hindi pa siya sanay. Marami-rami ang galit sa kanya at tinatawag daw siyang hontivirus. Hindi naman daw siya virus, hindi naman daw siya nakakahawa. Oo, sige, pakinggan nga natin tong kanyang pagdadalamhati at pagsusumbong. Over the past few days, bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Korte ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Quiboloy? Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyong ito para ipatawag para sa kanyang mga followers, glorified Son of God. Ang sabi po ni Ginoong Quiboloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. Totoo naman Balikan mo yung mga interview mo, Risa Ontiveros, panoorin mo, tapos sabihin mo, pinagbintangan ko ba siya? Tingnan mo yung mga interview mo. O lahat ng mga patutsyado mo yun, on record yun, nasa mga mainstream media yun. Meron bang gagawa rito ng snippets or videos compilation ng mga interviews ni Risa Ontiveros na inaakusahan niya na si Pastor Quiboloy sa kanyang mga interview? Gawan nyo nga. Gawan nyo, tapos gawan natin ng hits para ilabas natin sa social media. O kasi, linis-linisan si ate na wala siyang karapatang pantao na nilabag O, baka meron dyan mga magaling mag-edit-edit. O, simulan nyo na. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust. Yan, sabi nga ni Nanay Morning Dew, tagal mo na sa Senado, 2 term ka na. Risa Ontiveros, nagbabasa ka pa rin hanggang ngayon. Mahina. With firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Quiboloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. Halimbawa, let's say, for example, Risa, dumating siya dyan, tapos no comment lang siya, no comment, I invoke my right to self-incrimination.
Pumunta lang siya dyan, hindi siya sumagot kasi nga mas gusto niya sa korte sumagot. Pero nagpunta siya dyan, ipako-content mo o hindi, magbigay ka ng statement na pumunta ka lang dito. Kahit wag kang sumagot, pumunta ka lang. Hindi ka namin ipapakontent, promise. Magsalita ka ng ganun, pupunta si pastor dyan. Hindi ba? That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES. Di patawag mo ulit sila. Sila pala yung gusto magpunta eh. Anong connection nila dyan sa hearing mo? Sila naman pinatawag nyo dyan, hindi nyo naman sila pinagbibintangan eh. Pinatawag nyo sila dyan, nag-investigate talaga kayo, nagtanong-tanong kayo. Dito tapos na Risa eh. Ginawa mo na kay Senior Aguila eh. Di ba? Yes, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders. Saka bakit hindi haharap sa Senate si ESWIC? Ba't hindi naharap sa Senate inquiry si Bersamin? Hawak kayo sa liig ni Bongbong. Diba? Ibahin mo si pastor eh. Si pastor alam naman na galit ka sa kanya. Ba't pa siya pupunta dyan? Iimbitahan mo ako sa bahay mo, galit na galit ka sa akin, tapos papakainin mo ako, baka lasunin mo pa ako. Diba? Si Bersamin, si ESB, at kung sino pa mang membro ng administrasyon na pupunta dyan, hindi nyo bababuyin ng mga yan. Bakit? Kasi nga, takot kayo kay Bongbong. Si Tulpo lang, si Rapi Tulpo lang, yung malakas ang loob na kahit tiga-administrasyon, binabanatan niya. Tingnan mo noon nakaraan, si Department of National Defense sa Delphine, sino na nga pala yun? Yung inakusahan niya na yung mga sumusukong rebelde daw mayroong discrepancy sa mga baril na nauhuli. Naman, nagbigay ka lang ng mga example. Risa Ontiveros, malayo pa sa katotohanan. Kung naalala po natin ang Pajero Bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom dito. Pajero Bishops. Sino ba yung hinihiring nyo doon sa Pajero Bishops? Di ba si Gloria Arroyo, presidente siya noon? Hindi ba? Hindi naman siya na-impeach? Naman yung Tiberos, yung pa na-cite mo example. Like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Quiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Yun naman pala ba't gusto mo ipakulong? Gusto mo i-contempt, gusto mo iparesto. Trabaho yan ng ating legal process. Kaya trabaho pala ng legal process, ipasa mo na doon. Itigil mo na yung ginagawa mo dyan dahil aksaya lang ng pera yan, madam. Nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking. Yun naman pala meron na dun. Okay na, Risa Ontiveros bilang ganti. Yung mga tao na yan, bigyan mo na ng mga tig-5 abogado. Bigyan mo ng tig-5 abogado, siguraduhin mo lang na kaya nilang tumindig hanggang dulo. Yun naman pala, mayroon na isasampa DOJ, okay na yun, pack up na. At child abuse laban kay Apollo Quiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Inikilala niya, Senate, pero ikaw lang kasi yung naghihiring. Kung siguro hindi ikaw yung maghihiring dyan, pupunta yan. Kaya lang ikaw
O hindi parang nagpatiwakal siya pag nagpunta siya dyan. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Diba? Palakpakan. Oh, yun naman pala yun naman masyado niyong inaaway si Risa Ontiveros. Mabait naman pala siya.